Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, papakita ko sa inyo kung paano napababa mula sa mataas na voltage from megavolts to kilovolts and 220 volts ang voltahe natin. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon guys, babalik tayo rito. Pero bago ang lahat, shout out natin si Elmer Paler, yung magaling na pipe fitter. Ingat ka lagi dyan sa trabaho mo. Ngayon guys, babalik tayo rito kung bakit mula sa megavolts to kilovolts naging 220 volts ang ano natin. Kung paano ba nangyari ito, kung anong dahilan, isa-isahin natin ito. Pero bago ang lahat, power supply ay mga pinanggalingan na katulad ng mga power plant. Sa mga power plant pala guys na pinanggalingan ng mga power supply natin, may iba't ibang klase tayo ng mga power plant. Katulad ng coal power plant na ang panggatong niyan para maka-generate siya ng electricity ay parang uling siya. Kaya niya mag-produce ng 2,640 kilowatts or 500 megawatts na power supply. Makikita yung coal power plant, makikita nyo yan guys, mayroon dyan sa atin sa Pilipinas, makikita nyo yan sa Limay Bataan, mayroon tayo dyan na ganyang klase na power plant. Mayroon din tayong combined cycle power plant. Ang combined cycle power plant guys ay binubuo ng steam yan at saka yung gas turbine. Bali po napapatakbo dyan, gas turbine at saka steam turbine, kaya combined cycle power plant, yung steam niya ang napapatakbo ng turbina niya. At saka gas ang nagpapagana po dyan. Kaya nagkakaroon tayo ng electricity dahil sa gas turbine at saka steam turbine na ginagamit sa kanya sa combined cycle power plant. Makikita mo rin yan guys, yung combined cycle power plant dyan sa mga Middle East, sa mayayaman na bansa ng gas. Doon mo makikita yan, yung combined cycle power plant natin. Mayroon din tayong gas turbine power plant kung saan ang napapagana ng generator niya ay gas mismo ang nagpapatakbo dyan para magkaroon din siya ng electricity. Mayroon tayong geothermal power plant. Ang ibig sabihin ng geothermal plant ay nanggagaling, yung napapagana dyan ay yung init mula sa lupa. Kaya tumatakbo yung turbina niya dahil sa init niya na dinudulot mula sa ilalim ng lupa, yung geothermal power plant po natin. Ang geothermal power plant po natin guys, gumagana sa dahil sa init po ng lupa o di kaya yung sa malapit sa bulkan. Yun po yung kinukunan niya para makaproduce ng electricity. Mayroon din po tayong hydro power plant kung saan kumukuha siya ng pressure mula sa galing sa dam. Makikita nyo yan, yung mga hydro power plant na malalaking dam. Yun po nagpapatakbo ng turbina niya para makaproduce po siya ng electricity din. Mayroon din tayong wind energy or windmill. Makikita natin yan sa Ilocos. Mechanical power galing po sa wind or hangin. May propeller yan sana, 2 or 3. Bali po nagpapatakbo ng turbina niya guys ay ang hangin or wind para magka-produce din siya ng electricity. Ngayon guys, tutuloy na natin ito. Pinakilala ko na sa inyo yung iba't ibang klase ng mga power plant natin, yung source ng power supply natin kung saan doon nanggaling yan sa iba't ibang klase na mga power plant natin. Ngayon, mula sa natin, sa power plant, ang rated power na ng power plant po natin ay nakadesign po sa horsepower, kaya megawatts po yung output na nilalabas niya. Kaya megawatts po yung rated power niya na nilalabas. Mula sa power plant, pupunta na yan sa step up transformer po natin. Mula sa step up transformer natin guys, yung power rating niya naman ay megavolts yung nilalabas na mula doon sa step up transformer natin. Dadaan yan sa mga transmission line natin mula sa step up transformer.
dadaan yan sa transmission line. Bali ipapasa-pasa niya yan para makaabot kung saan ang destinasyon ng supply ng galing sa step up transformer natin. Mula sa step up transformer natin guys, dumaan na sa transmission line. Transmission line naman ang papasa doon sa substation line, kung saan mula sa transmission line, halimbawa yung ano niya, yung layo nito ng transmission line natin ay mga 20 kilometers o 100 kilometers. Naka-rated yan sa kilovolts natin guys, or kV. Halimbawa is 100 or 133 kV, kaya mataas yung voltahe na dumadaan dyan sa transmission line natin para hindi po siya mag voltage drop papunta sa transmission substation po natin. Mula sa transmission substation natin at naging 133 kV, pupunta yan sa distribution substation natin, kung saan i-distribute niya yan doon ang mga power supply, kung saan niya dadalhin yan para sa consumer na. Mula sa distribution substation natin, magiging medium voltage na ito siya. Bali mag step down na ito siya dahil dumaan na siya sa distribution substation natin, kung saan naka step down transformer siya, kaya pwede niya mapababa ang i-distribute niya na mga power supply sa mga consumer. Ngayon mula sa, for example, mula sa kilovolts maging medium volts na siya, or mula sa 133 kV maging 13.8 kV na siya para maging medium voltage na ang power supply natin. Mula sa switchgear medium voltage natin guys, pupunta na yan sa step down transformer para may papasa niya doon sa main distribution board. Ang step down transformer natin ay halimbawa nasa 13.8 kV, yung output supply niya is magiging 440 na lang or 380 volts. Pagmula naman doon guys sa transformer na galing sa ano natin, sa switchgear, bali i-step down niya na yon. Ibig sabihin yung output supply niya is pwede niya nang gawin na 440 or 380 volts pag mag line to line siya, pero may kasamang neutral na yan para makabuo siya ng 230 volts or 220 volts papunta sa main distribution board po natin. Mula naman sa main distribution board, dahil may neutral na siya, kaya nagkakaroon tayo ng 230 or 220 volts. Ipapasa naman yun doon sa feeder pedal panel po natin para magkaroon naman ng mga branches yung mga ibang panel natin, kagaya ng panel doon or power panel. Pwede na sa magka 380 or 440. Pwede naman sa maging 220 para sa mga mababang appliances natin, para magkakaroon siya ng mababa na power supply kagaya ng 230 or 220 volts para sa mga mababa na rated power na mga appliances po natin. Yun po guys ang dahilan para mapababa mula sa megawatts, dumaan sa ano natin, sa step up transformer, nagiging megavolts yung output na supply niya, hanggang sa mag kilovolts, hanggang sa mag medium volts, hanggang sa umabot ng 220 volts na lang yung pinaka supply na natin, or maging low voltage na lang ang pinaka power supply natin guys. Mula sa power plant papunta sa consumer na dinadalhan niya ng mga power supply. Kaya tinataasan nila yan guys mula doon sa transmission line para hindi siya mag voltage drop, kasi kung halimbawa ilagay niya lang doon is 1000 volts, halimbawa tumakbo siya ng 100 kilometers, ang pinakadulo po niyan ay mag ano na siya, voltage drop, kaya mataas po yung power supply na output mula sa step up transformer po natin. Sige guys, salamat sa panonood.
Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.